And uulan, di ba? I hate rainy season. I hate it when it rains kapag nagmamotor. Kung sino ba yan? Si Sir, alam nun, si Sir? Basta yung Sir na motovlogger. Ay, by the way, natanggal ko na pala yung ano ko. Tanggal ko na yung aking takip sa ano. Shit, fuck. Tanggal ko na yung aking takip sa tag niya, sa monitor, sa display panel. Kasi useless. Napatong lang siya, parang kataraso lang yung ano, yung part na anuhan niya. Also kailangan ko nagka-canvas pala ako ng ano. No, that we're talking sa mga nakikinig. Canvas pala ako ng shocks absorber. And pricey yung YSS. Tapos ano pa ba? Tinanong ko yung mekaniko mekaniko ng motor dito sa Sumulong. Tinanong ko nung anong brand ang recommended niya. Sabi niya Olins, sabi niya. Olins siya. Ano pa ba? Syempre nag-search din ako sa YouTube, sa Google, pero lumabas YouTube yung mga reviews na available sa Pilipinas. Kasi magsa-search ka, maraming mga nagre-review pero hindi naman available. So dalawa so far yung significant na available dito sa Pilipinas, and that is yung teka, hindi pala nakataling helmet ko, fuck. Dali natin saglit. Dapat meron akong listahan sa bahay. Listahan ng putang ina, isipin mo pag inabot ko ng bus na yun, durog. May listahan ako ng sa bahay ng dapat meron akong listahan sa gate bago lumabas ng ng checklist ng ng motor bago umalis. Yan, katulad niyan, medyo chinek ko yung gulong, ganyan. Chinek ko ba? Sinipa ko lang. Pero dapat talaga yan, meron yung yung sa hangin, ang tawag doon, yung gauge, no? Kasi ako, kinakarga ko dito 35 sa likod, 32 sa 30 sa harap. Yan, 32 sa harap. Lagi yan, especially meron akong angkas, so yeah, kailangan ganon. And meron pala akong na-discover kagabi. Kanina ba kagabi? Kinukulit ko nga yung ChatGPT. As per ChatGPT pala, syempre computer knowledge generated yan, di ba? Ang ginagamit pala na primarily is prompt. Takot ako sa prompt Unang-una, kapag nag-panic braking ka, pucha, yung manubela, mawawala ng control, especially pag madulas. Alam ko through experience na, especially sa bisikleta talaga. Practice ko na yan sa bisikleta pa lang, yung laging rear muna, actually sabay, pero ang priority ko lagi yung pinipindot o pinipiga yung likod. Kaya noticeably, bukod sa yun na kumakain doon, noticeably, laging likod ang unang gulong na napupudpod at pinapalitan ko, yun ang laging una. Parang kailangan ko mag-shades. Teka, shades muna tayo, Shades tayo saglit. Medyo maano yung araw, So yan, at least kung ngayon naka-GoPro tayo, POV yung hindi pala to GoPro, action cam lang pala, hindi siya GoPro brand.
Ano lang yan, generic lang yan, kung ano man pangalan yan sa ano. Sa Shakey's, sa Shakey's sa ano, may Shakey's kasi kaming ano eh, meet up. Kung ano man yung brand na neto, kung ano man yung brand na ano, na sinabi nila. Ito yung action cam yung sinabi doon sa ano, sa action cam yung sinabi doon sa na, labo naman itong salamin na to, pucha. Merong gas-gas fuck. Ayun, katulad yan, kanan na naman ng pinipiga ko. Sanay na ako eh, force of habit eh. Kasi bukod sa yun ang practice ko through experience, yun pati yung turo. Yun pati yung turo. Pero yung natutunan ko sa ChatGPT na ang proper daw, as per her knowledge daw dapat daw talaga front lagi. As per sa kanya, yung daw ang dahilan kung bakit mas malakas ang front brake. Nakikipagtalo, no? Ako sa kanya, diskusyon ako sa kanya. Sabi ko, hindi ba't kapag front brake ang gamit, ano yan? Especially pag napiga mo yan, ganyan-ganyan. Sabi ko, yung bukod sa endo ka, tawag nun, yung may tendency lumiko eh. Lumiko, tapos sumemplang ka pag yung harapang na panic braking mo. Ganon. Kaya ako, ang lagi kong, yan titignan yung kamay ko, ang lagi kong laging hawak yung kaliwa, which is yung rear brake. Ayan. Kasi pag nag-panic braking ka sa rear, bukod sa mas mahina siya, hindi siya maglalak. Ewan ko hindi ko pa natry kasi ito bagong repair yung brake nito or bagong palit yung disc bagong palit yung brake pad nito eh. So yeah, medyo malakas siya ngayon. Pero for me, alam mo yung parang built-in siya. Built-in ABS, kumbaga. Yan. Kasi nga, kahit matiga mo, mahina pa rin preno. Nga lang, lately, progressively na humihina yung preno. Kaya sabi ko po siya, pa-check up ko na nga ito sa mekaniko. And sure enough, pag sabi ng pinakita sa akin ng mekaniko, sabi niya yan, boss, manipis na yung brake shoe mo. Pwede na natin palitan. Tsaka pati kasi yung disc ko, yung disc ng preno, is hindi pantay. Ibig sabihin, malagpas yung brake shoe dun sa disc plate, o sa disc pala, tama, sa disc mismo. Kaya yung kain niya hindi pantay. Yun lang display. Pero dahil sa hindi pantay yung kain, kita mo yung lalim ng kinain over few months lang. Kaya aminado naman yung nagtinda sa akin noon sa motor supply na itong preno na to mas malakas ang kapit pero mas madali itong mapupudpod, sabi niya. Tama. Mas malambot pala ito at madali itong mapupudpod. Sabi niya, at least ito ang mapupudpod yung brake shoe, hindi yung disc mo. Kasi looking at my disc health, yung pamangkin ko, nakita niya, sabi niya, Tito, tinan mo tong disc mo, kinain na. Kasi yung disc, yung brake shoe mo, yung yung composite niya, yung composition niya, is may halong bakal. Sabi niya ganon. So yun, sobrang lakas. Kasi tupat nga ito eh. Sobrang lakas nung preno, tapos medyo may halong bakal yung yung brake shoe. Medyo nakayot, kumbaga, naukitan yung yung brake disc. Yan, brake disc naukitan. So, yung pulis ay naka
NMAX. Sa stoplight tuloy or minsan pag mabagal ang takbo ko, no, alam ako mabagal talaga ako magpatakbo, alam sa mga nakaka-observe sa akin. Pero yung mga tumatabi sa akin or mga lumalagpas sa akin, especially NMAX, merong gigil eh. Parang, kaya mo to? Parang eh kasi hindi naman talaga ako nagtutulin. Saka isa pa, yung sa vlog ni sino yan? Kasi nagpasikat ng phrase na yan ang keso, yan ang sumisibak ng NMAX, yung pasikat ng gano'n. Yung NMAX na gamit niya, si Bugok yun. Yung NMAX yes, yung NMAX doon, kargado, at yung keso, kargado rin. Parang silang kargado, racing, racing setup parehas. Yan. So, stock setup nito, hindi ako pupusta. Bukod sa mabagal akong driver, hindi ako pupusta. O sabihin nga lang safe akong driver, yan na lang. Safe ako kasi mag-drive. Hindi ako pupusta dito sa Quezon. Kasi ano na ba pinakamabilis na nabirit ko dito? Birit ko dito is 90. Dito sa speedometer niya, kasi speedometer naman nito, per ikot ng gulong eh, hindi naman per hindi naman per tawag doon, hindi siya accurate as speedometer using kasi nagtry ako dito minsan mag-install ng speedometer using tawag doon, GPS. Layo, merong parang 10 kilometers. So, halimbawa, nakaka-60 na ako. Sa GPS speedometer, 50 pa lang. Ganon. Kaya yung 90 ko, more on mga 70 yon, 70 to 80. Mabilis na yung 80. Yung pinakamabilis ko lang natakbo dito is 90. Although alam ko nabibilis pa, kung given lang the chance, hindi ko lang talaga tinulinan. Kasi delikado dito sa Marcos Highway. May mga U-turn nandito eh. Ginagawa ko yung madaling araw, medyo maluwag-luwag, medyo, putang ina, wala nga ako helmet nun eh. Medyo maluwag-luwag yung time na yun, so nakanabenta ako. Pero hindi ko na masyadong ginagawa parati yun dahil delikado talaga magtulin. Kumbaga, yung necessary speed lang, ganyan. Gusto magtulin, doon ka sa racetrack, di ba? At least doon, controlled environment yun. Yung sesemplangan mo doon, yung mga gulong o ano man, di ba? Mga buhangin, kung ano man. Expected nila na sesemplang ka doon. Kaya ganon. Kaya doon maganda magtulin. Yan. Tapos doon, merong kung halimbawa, magtutuling ka doon, siguro, I'm sure merong entrance yun, Parang swimming pool siguro yun, kung sa swimming pool, merong lifeguard doon, merong, kumbaga, emergency response team, yung merong fire extinguisher, merong stretcher, anong tawag doon? O bumbero siguro, on standby, kung ano man, medical, diba, ambulance, ganyan, on call, yan. Para mabubuhay ka kung sakaling medyo maano yung disgrasya mo. So isipin mo magtutuling ka, racetrack, tapos nagkaroon ng problema. Kaya yun, racetrack na yun. Lalo na dito. Sa mga video na nakokolek ko, nakukolek ako ng video eh. Hindi ko lang na-upload lahat. Di pa ako nakapag-upload lately. Pero, mga video na nakokolek ko, yung mga secondary na disgrasya, usually yung fatal. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa ako, sumemplang ako, gas-gas, yan. Gas-gas, di ba? Umpog, ganyan, di ba? Tatayo ka pa nun. Pag makarecover ka, pucha, sakit nun, tatayo ka pa nun. Pero yung mga nagiging fatal, yung pagsemplang sabang merong hindi nakapareno, nagulungan, yun ang fatal. Kasi nga, highway to eh. Maraming ibang sasakyan na dumadaan eh. Kapag dito ka nagtuloy, dito ka sumemplang,
there's a chance na ganun na mangyari sa'yo sa mga video na kinukolekta ko. Ang daming video na ganun. Nagiging fatal. Minsan nga, hindi pa nga nagmumotor eh. Pedestrian lang eh. O na hindi tumitingin eh. Ganun. Pero sa mga nadidisgrasya na nakamotor, ganun nga. Mga pagsemplang nila, saka sila inaabot. Kaya ako, parang nagiging ko na sa sarili ko na pag ako sa semplang, una kong ililigtas buhay ko. Siguro, sige, motor, ganyan. Pero katulad ng nangyari dito kami nung nakaraan, yung putas na rin, concentrate nga muna ako, madulas. Shit. Ramdam ko yung dulas Relax muna, sir. Ito yung ayaw ko sa lahat yung ganitong weather eh. Fuck, dulas, putang ina. May truck pa sa gilid ko, puta. Concentrate muna tayo sa driving Nakabuntot yung kotse sa likod eh. Yung ultimo pag sasalita, nagkukwento, nagsasalita habang nagmamaneho, that's mind of driving Kaya yeah, from time to time makikita nyo kapag critical yung situation, tumitigil ako magsalita. Kasi nga nagkukwento ka, gumagana utak mo eh. Whereas kung nagdadrive ka lang, concentrate ka sa pagdadrive. So ganun. I don't edit my video, so kapag nag-ano ako, putang ina, wait lang So, I don't edit my video, so pag nag-ano ako, yung nag-dead air ako, dead air talaga. Ayun, yung ChatGPT, yung ChatGPT kasi, inano ko yung tawag ng discussion type, ganun, hindi ka na magta-type. So, nakipag-discussion din ako sa ChatGPT. Sabi ko yung line divider sa kalsada, sabi ko, madulas ba yung pagbasa? Kinonfirm niya, madulas yun, ganyan. Kasi nga ito, design for for marking and visibility. Although, yung ginamit nilang material dito is built to last. Hindi siya designed to be to be makapit, yan, to be sticky, di ba? Ang priority niya is built to last. Nga lang, pag nabasa siya, slippery siya. So, ingat kapag dyan. Kaya, kapag ikaw nag-drive ka, huwag mo sasapulin ng gulong yan. Especially yung may mga nakikita ko, yung mga putang ina truck sa likod ko. Shit, tabi tayo. Tang ina naman, sir. Tabi tayo, yan, tumatabi ako. Mas malaking truck, putang ina. Isa pa. Yan, okay na. Okay. So, saan na tayo? Ayaw ko na may truck sa likod at sa tabi. Dahil pag ako sumemplang, yung gugulong sa'yo. Putang ina. Okay, relax lang. Siko, elbow dance. Ang tawag doon? Chicken dance. Nandito tayo sa gilid. Ano pala dito medyo tuyo Sabi ng kuya ko, nung inuturo sa akin mag-drive, pag yung ulan, bagong buhos, bagong bagsak, ganitong binabain na ulan, madulas yan. Kasi yung langis sa kalsada, tapon ng langis, yung langis ng di ba pag matraffic yung mukha mo malangis, amoy crudo, amoy diesel yan. Nasa kalsada, isipin mo naipon yan. Lumulutang yan, di ba yung baso na langis sa tubig, pag pinaghalo mo, lulutang yung langis. So, palulutangan niya yung langis doon sa kalsada. Isipin mo, gano'ng kadulas yung langis. Ang crudo kasi literally, din yan, langis din yan. Kaya, ingat pag ganitong madulas, ganitong maulan. Pag basang-basa naman, gano'n din. Literally, madulas din, kasi basa nga, di ba? So, ingat, tatawid tayo, Yan, good job. Thank you sa pero lang tong jeep na to, walang balak. Good job. Okay, thank you. Di ba? Nagbabike ako. Kapag ako nagbabike, di ba, walang turn signal yung bisikleta. Ang pinaka-turn signal ko yung ulo.
Kapag yung nasa likod ko, napansin nila na 3 beses ako lumilingon, ibig sabihin, liliko to sa kanan. Kasi lingon ng lingon eh. So, effective din pala yun kahit nakamotor. Oh, tuyo dito. Oh. Oh, tuyo. Sumulong lang Marcos Highway lang talaga maulan. Kaya pala nagpapasundo si teacher eh. Actually, ako nag-alok magsundo. Kasi, baka mengetang ako sa kanya, mengetang. Baka lang naman. O, tuyo oh. Oh. Anong araw ngayon, Martes? Kung magdi-deliver ako ngayong gabi, bukas ng umaga, hindi puyat ako tapos puyat. Tama lang, bukas ng umaga tapos bukas ng gabi. Wednesday. Learn. Ilang araw na walang workout, the fuck ah. Babalik pala ako sa dun sa mekaniko, dun sa shop, kasi yung yung bearing dito sa harap sa sa T-post ko bearing dito sa T-post ko is thread type. Lumuluwag daw yon overtime kaliliko. Saan nga nakakita ang lumuluwag, di ba? Thread type daw. Dapat ipalit dito bearing type. So, meron siya nun yung bearing type. Thanks to my pamangkin na very vigilant sa mga shout out to Kiel. Na very vigilant sa pagsusubaybay sa safety nitong motor. Hindi sa kanya, hindi ko makikilala itong keso and hindi ko rin siya rin pala nag-oversee na hindi nag-oversee siya mismo. Siya pala nag-install ng additional 1 battery nito. Si additional 1 battery means syempre, additional distance and additional amperahe yun, AH. Kung ito, 20 AH plus 1 battery na ilang volts ba yun? 6 volts? Ilan ba? 12 volts? Basta kung ilang volts man to, pinarallel naman pala, pinarallel. Pero yung amperes ang tataas ng konti, isang battery lang naman. Naramdaman ko yun, gumanda yung, medyo nadagdagan ng konti yung yung distance, tapos gumanda yung hatak niya. Yan, dun sa paahon. Nadagdagan ng konti. Ramdam mo. Kasi nagamit ko na rin naman to overtime bago kami nagdagdag ng battery. Plano nga namin dito in the future is magdagdag ng 2 pa o kung ilan ng kasya. Kasi binili kong battery, isang set is 6. Isa lang nadagdag, so may 5 pa ako. Bigyan mo sa akin 5 na yun. Although still yung pagkakabili ko doon ibig sabihin mura. Sisipin mo 4, 5, 5 piraso, 6 na piraso na. Diba? Tapos 2 months old lang. Ang ginawa namin, yung existing na battery nito, yun ang inilabas. Tapos yung yung bagong bili, yung 2 months old, kasi 7 months old to yung 2 months old, yun ang ikinabit. Kaya yung plus 1, yun yung galing sa luma. Di ba? Ilang months na to since I purchased this October 2023. So October, November, December, January. Diba? 3 months na. Alas 2 na. Sarap ng panamirelo dito. Hindi na ako gaganon. One of the reason kaya ako may relo dyan. 175 pesos Shopee without shipping included na, free shipping na. Sa Shopee talaga lagi akong free shipping diyan.
Tinatimingan ko yan. Kahit once a day lang ako bibili. Ma-avail lang yung free shipping. Yan na naman shades ko. Wala kwenta. Labo. Mamaya magpapalit kami ng shades ni teacher. Mas okay pa yung shades na sa kanya. Ito yung shades na mumurahin lang eh. Dali magasgas. Iba rin talaga yung ano, no? Medyo may price pero quality. Katulad na itong ano ko, itong helmet na to. Ito halos di ko ramdam na naka-helmet ako. Yung, ang tawag nito, yung mask ba? Kung ano man tawag dito. Yung salamin ng helmet. Hindi ko ramdam. Hindi kagaya nung gamit ko yung itim na yan. Pag gamit ko yan, ramdam ko. Kasi yung mga gas-gas, yung mga guhit, yung labo niya, ganyan. Ramdam ko. Medyo, maano ko eh. Mitikuloso ako sa vision eh. Kasi, yung blockage ng vision or blurry vision, kung ano man, yan ang magko-contribute sa accident, totoo lang. Kapag hindi maganda yung vision, especially sa gabi, ganyan. O sa araw, kapag nasilaw ka, ganyan. Lahat yan, nagko-contribute, factor yan. Factor yan sa safety. Kaya, salamat sa nag-gift sa akin. Again, may pamangkin KL, shout out to you. Gift nito sa akin last year, last Christmas, last December. O, di ba? Siya and his friend Kel na bumili ng big bike, libre to. O, isipin mo, naisip nila ako. At hindi binenta sa akin, ha? Kaano kaya to? 2.5, o. Hindi sa akin binenta, may regalo lang talaga. So, thanks to a sponsor! Actually, itong shades na gamit ko, tingin tayo sa salamin na, you know. O, di ba? Tom Cruise. Yung shades na gamit ko, ano to? From States din to, pero hindi naman yung police talaga. Ano bang brand nito? Ray-Ban talaga na, na legit. Mahal yun eh. Siguro naman nabibili lang sa mga gas station, ganyan. Kaya nagagasgas pa rin. Pero siguro kung bibili ako, magkano ba Ray-Ban ngayon? 7K, 5K? Ganun ba yan? Bibili ako ng legit na Ray-Ban. Kailangan alagaan ko yun, puta. Sipin mo ganun kamahal, tapos maupuan mo lang, putay na. Tapos o kaya, naiwan mo somewhere sa tindahan, bumili kang soft drinks, naiwan mo, shit. Kailangan ingatan mo, di ba? Masakit sa dibdib yun pag nawala mo. Marami ka nang iingatan. Yung helmet nga eh. Naka-pending. At least kayo, bayad na ako sa aircon. Aircon ko kasi binabayaran ko 6.5 a month. At least tapos na yung final payment ko. Yung helmet na gusto ko 5K, 5.4. Ano yun? Bell helmet. Double D-ring. Ibig sabihin yung old school yun eh, double D-ring. Ito kasi easy strap to, yun double D-ring. Meron mga pros and cons din eh, yung double D tsaka yung yung easy release, quick release. Kasi pag quick release, convenient pag sakay mo, pak, suksok, bunot, pak, bunot, quick release nga eh, di ba? Ang upside nun, upside nun, di ba? Ang downside naman, upside naman sa double D-ring is hindi basta-basta natatanggal. Kasi merong video ng puta, nakasignal pa pala ako. Merong video ng, ito circuit naman to nasa circuit na sumemplang siya, lumipad yung natanggal yung helmet niya kasi naka-quick release siya. Syempre naman circuit sino ba namang, hindi naman tayo nagsi-circuit, di ba? Pero that's exactly the point na during accident, it's possible. Kasi ito, pwersahin mo to, pwede mo itong pwersahin, totoo lang eh. Kasi plastic lang naman yung ngipin nito eh. Diba? Pwersa lang ng kamay yan. Paano pa lang na kaya yung hampas ng accident, diba?
Mga takbo ka ng 120, di ba? Tapos, sumemplang ka, di lipad talaga yan. Eh, pag lumipad yan, useless na yung helmet mo. Siguro yung unang impact lang, pero yung gulong mo, useless na. O gulong mo, magulungan ka, useless na. Kaya yun ang yun ang disadvantage ng quick release. Ang double D-ring, although wala nagdi-discuss nito, ako lang ang magdi-discuss nito. Ang double D-ring, meron kasi ako nakitang video na sumemplang siya, sumuot siya sa ilalim ng bus at nagulungan yung ulo niya. Sipin mo yan. Nagulungan yung ulo niya ng bus, pero dahil sa helmet niya, lumuwa yung ulo niya. Hindi na biyaka, kasi lumuwa lang, lumabas yung ulo niya kasi nga quick release eh. Thank you. Quick release eh. Kaya yun. Dito na tayo sa school. Sabihin natin si teacher. Tayo ay 76 volts. Teka, so tigil na tayo sa ating another video tayo kasi iba na yung sounds yan mamaya. So, thanks for watching